Hi, magandang araw! Isa ka ba sa mga nag-a-apply at kailangan mong kumuha ng SSS number? Sa video na ito, ituturo ko kung paano nga ba tayo makakuha ng SSS number online. Bisitahin ang SSS website o mula sa Google search, hanapin mo ang www.sss.gov.ph. Click arrow down to close. At mula dito sa homepage ng SSS, scroll down at hanapin mo ang apply for an SSS number online. At ito ang summary ng step-by-step na guide kung paano tayo makakakuha ng SSS number. At dito sa number 5, pwede mong i-click yan para sa list of requirements. Ang pinaka-primary na requirements na SSS ay ang ating birth certificate. Pero if in case na wala kang birth certificate, pwede kang mag-provide ng any 2 valid IDs mula dito sa number 2 list of requirements. Pero kung wala talaga sa una at ikalawa, dito sa number 3, pwede kang mag-provide ng 2 documents kung saan nag-a-appear ang iyong complete name at birth date. At once nakapili ka na sa list ng requirements, pwede mo itong picturean gamit ang iyong cellphone at isave mo sa iyong gallery. At kapag naintindihan na ang procedures, i-click lang natin ang start. Kung ikaw ay gumagamit ng iyong kompletong pangalan sa iyong mga dokumento, piliin mo ang complete name. Pero kung ang case mo ay wala kang middle name, piliin mo ang last name and first name only. And then, i-fill out nyo lang itong online form, lahat ng details, base sa inyong information. At kailangan mo ding maglagay ng iyong valid email address, magsisend ng link dito sa SSS. Kapag okay na, i-click mo ang I am not a robot, i-click mo ang I certify, and click submit. After clicking submit, ganito yung mababasa nyo. Nag-send daw ang SSS ng confirmation link sa ating email address at kailangan nating itong i-confirm. So, i-open natin ang ating Gmail account at ganito yung sample email na marireceive mo kay SSS. And then, i-click natin ang link. At ito yung continuation ng inyong online form. I-provide nyo na lang yung mga details na hihingin sa inyo. Hindi ko na iisa-isahin yung mga details na i-fill up nyo kasi mababasa nyo naman yan. At lahat ng hihingin at ipoprovide nyo ay base rin naman sa inyong impormasyon. Like dito sa mother's maiden name, i-provide mo lang kung ano yung kompletong pangalan ng mother mo nung siya ay dalaga pa. And then ilagay ang suffix kung meron, ang TIN number kung meron, kung wala, okay lang. At para dito sa contact information, ilagay ang inyong active mobile number. At dito naman sa home address, ilagay kung ikaw ay within Metro Manila o kung ikaw ay nasa provinces. Ilagay ang municipalities, ang barangay, ang house number, building number, street, or even the subdivision name kung meron. At para naman dito, pumili naman kayo kung ano yung purpose ng iyong registration. Kung bakit nga ba kayo nag-a-apply ng SSS number. Usually, itong for employment ay para sa mga baguhang aplikante na magtatrabaho pa lamang at nire-require ng kanilang mga employer na ina-applyan ang magkaroon ng SSS number. So, pumili lamang kayo kung ano man yung inyong purpose dito sa nakalist. At sagutan ng ibang detalye na hihingin sa inyo base sa inyong napili. At after nyo maka-choose, i-click nyo lang ang save at click next. At para naman dito sa social status, i-fill up nyo lang kung ikaw ay married o single, ang inyong nationality at ang inyong religion. At para naman dito sa place of birth, ilagay nyo lang ang lugar kung saan kayo ipinanganak. And then click save and then click next. At sa portion na ito ay para naman sa iyong mga beneficiaries. Dito sa unang portion, pwede mong ilagay ang iyong mga magulang. At para naman dito sa ikalawang portion, pwede mong ilagay ang iyong asawa kung ikaw ay kasal na. At meron din namang portion para sa mga anak. I-provide lamang ang kanilang kumpletong pangalan at ang kanilang birth date. At pwede mong i-click itong add button para sa additional list ng iyong beneficiaries. At kapag okay na, i-click mo lang ang save at click next. At sa steps na to, kailangan mong mag-create ng iyong sariling user ID. Kailangan mo lamang itong tandaan kasi gagamitin natin ito sa pag-create ng ating portal account. At para sa pag-create ng portal account ng SSS, gagawa tayo ng hiwalay na video para doon.
So, kapag nakapag-create ka na ng preferred user ID, dito sa bandang baba, ang personal record, ilagay mo lang ang iyong height and weight. At dito sa portion ng UMID Paycard application, sa ngayon, undergoing system enhancement. So, hindi tayo makakapag-apply ng UMID Paycard ngayon. So, pwede pa rin naman tayong mag-proceed sa registration ng SS number. So, i-click mo lang ang save and then click next. So, ito yung information na na-provide nyo sa SSS online form. I-double check at i-review nyo lang ang mga spelling at birth date. At once na okay na, i-click mo itong generate SS number. And then another question for confirmation, i-click mo lang ang yes. At para naman dito, kailangan na nating i-upload yung ating pinicturang requirements kanina. So, ang gagamitin ko at ang available kong requirements ay birth certificate. So, i-click mo lang yung choose file at hanapin mo kung saan nakasave ang iyong requirements. And then, kapag okay na, i-click mo ang submit. And then, another reminders po, kailangan ay clear at nababasa ang ating photo. At kapag sure ka na, i-click mo ang proceed. At once na successful ang ating registration, ganito ang inyong mababasa. You have successfully applied for an SSS number. At para dito sa reminders, ito ay nakadepende kung ano yung naging status ng application mo sa kanila. Dito sa akin, kailangan ko pang bumisita sa kanilang SSS branch para mag-submit ng marriage contract at mga birth certificate ng aking dineclare na mga beneficiaries. At kailangan ko ring mag-apply ng SSS Pay Card once na okay na yung kanilang system. Pwede ko din itong gawin online once na mayroon na tayong portal at ituturo ko na lang din to sa separate video. At para naman dito sa notification, sa voluntary pension booster, pwede mong i-click ang yes at pwede mo ding i-click ang later. May additional payment kasi ito na pwede nating magamit once na nag-retire na tayo. Sa ngayon, ang i-choose ko muna ay maybe later at babaguhin ko na lang ito once na makadecide na ako. At para makita na natin ang ating registration information, scroll down lang at ito na. Ito na ang ating registration information. Meron dito ang transaction number, ang iyong SSS number, ang iyong full name at ang iyong date of birth. At dito sa ibabang portion, pwede mo ring i-print o i-download ang iyong personal record, ang iyong mga transaction number slip, ang iyong SS number slip. At makaka-receive ka din ng notification sa iyong email address. At hanggang dito na lang ang video na ito. So, ganun lang kadali ang proseso kung paano tayo makakakuha ng SSS number online. At kung may mga questions kayo, comment lang sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pa-subscribe naman. Salamat!